Pinapaabot sa to na ang Diyos para bulong. Ang Diyos nagbubulong kan sa tuyang mga kamatian, kan sa tuyang mga kahilangan. Enot ang Diyos nagbubulong kan sa tuyang mga hawak. Maski ano pa ang sa tuyang kahilangan, kung buoto ning Diyos na kita paumayan, maumayan kita. Dahil imposible sa mahal na Diyos. Gabos, kaya niyang bulungon. Kaipuhan ta sana na magdulok, asin magngayo-ngayo, makimahera kay Jesus. Siring sa ginibo ni Jairo. Igwang sarong mayaman na lalaki, saro sa pinakamayaman dito sa Catanduanes, na stroke, massive, ang findings, massive brain injury. Gableed ang brain, asin siya na unconscious. Pigdea sa Manila, pig airlift. Naraman kaso padi naman sa iyang parokya, nagngayo-ngayo siya ning udok sa buod sa bagi ning patron ning sa indang parokya. Sabi niya, ang sa iyang pamibig, kada ko ipang proyekto na pag-ipo siya. Kada ko ipang misyon na pinupuntahan niya. Kagurangnan, asain mo sa niyan kung kukaon mo na. Pero, kada ko iba siyang misyon sa tuyang parokya. Pag-abot sa Manila, ang findings ng doktor, normal. Bako sa nang naumayan, kundi back to normal, dining injury sa iyang brain. Asin ngunyan, padagos sa iyang mga projects, padagos sa pagtabang sa simbahan. Kung ako naghilang, ka mga enot na ay daw, sabi ko, perme kong iyatayam sana mangyari ang kabuutan ni Diyos. Pero kung iyatayam, bahala sana ang mahal na Diyos. Tayo ang perme kong dadangog na mga pangadal, mga sermon. Magtiwala sana sa plano ng Diyos. Alagad kang masyado ng magabat, masyado ng makuyog. Nagpamibi ako ning maikot. Kagurangnan, makuyog na, kagurangnan, magabat na, kagurangnan, nasakitan na ako. Asin udok sa pot na maibi. Nangatulog ako ring halalong. Pagmata ko pagkaga, nag-ed-ed na ang pagmati ko. Totoo kay puwantang magtiwala sa Diyos. Alagad yahayat man ng Diyos ang satuyang pagdulok sa inya ning udok sa puot. Tanganing ipamati sa to na siya ang perming katao bako sa nagkita. O di nga ni kitang kakayahan magtao, alagad siya ang perming katao. Siya ang gapaumay sa tuyang pisikal na kahilangan. Pangduwa, ang Diyos nagpapaumay kang sa tuyang mga kalag. Kung dahil na talaga kaya ning hawak, di na talaga bako ta na talagang o oras ta na talaga nagabot ng sa tuyang panahon, tanganing magbalik sa kagurangnan. Bako ng hawak ang pinapaumayan ng maural na Diyos, kundi pagpaumay kang sa tuyang kalag. Hinahanda kita tanganing maging andam sa paglaog sa buhay na rin kasagkuran. O hinahanda ng Diyos, binubulong ng Diyos ang mga kalag ka mga tao sa palibuta. Sarong mayaman na babae sa Birak, ina ning
ning politiko, sikat na politiko, nagabot na sa iyang kahilangan. Sa iyang netbed, bigbisita siya ning saruman na mayaman sa Birak, bilyonaryong babae, negosyante, iba-ibang kayang negosyo. Pagkatapos siya magbisita duman, sa iyang amiga, nagpunta sa padi. Pag-abot duman sa padi, ang siyang ipatayam sa napaulit-ulit, daying halaga ang imo. Daying kabugtakan ang imo. Bilog niyang pagkabuhay, 80 years old plus na siya. Puro imo ang hanap niya, negosyo. Alagad mo niyan, paulit-ulit yung time niya, daing kamugtakan ang imo. Maski kadakoy kang imo, kadakoy kang pamakaybuyong, kung di mo nag-epekto, kadakoy kang pamakay pagkaon, di mo nayaako ning hawak mo, daing kamugtakan ang imo. Asimpon kay ito, mas naging generous para sa inya, momento ito ning healing kag sa iyang kayag na ang buhay pakusa ng puro imo katapos-tapos si ang mahalaga pa yan ang buhay na naing kasagkoran. Healing, moment of encounter, moment of conversion, moment ng healing ng sa iyang kayag na paurugon ang buhay na naing kasagkoran para sa tabagong discovery sa inya, daing kamugtakan ang imo. Sa tahaw ng gabos niyang yaman, bilyon ang paulit-ulit niya tayam. Sa tubangan ng helang, daing kamugtakan ang imo. Sarong doktor, pinakaalistong doktor, saro sa pinakaalistong doktor, kada ako siyang pasyente, ya pilahan. Kada ako siyang napaumayan ng mga sikat, mayaman dahil kulang tao. Alagad sarong ay daw sa iyang ama naghilang. Ginibo niya ang gabos. Katapos-tapos di niya nakaya. Di niya napapaumayan ang sa iyang ama. Asin asabingid na ning kagadanan. Nagpapod na sana siya ning padi. Mapaulyo. Pag-abot ka sa padi, tinagbo niya ang sabi, Father, ginibo ko na ang gabos. Soko na ako. Ikaw na ang bahala sa iya. Sa tahaw ng sa iyang kaalistuhan, kasikatan, kadako niya nang naligtas, kadako niya nang napaumayan, alagad sa iyang sariling ama, ang sabi niya, soko na ako. Father, ikaw na ang bahala sa kuyang ama. A moment of healing sa iyang kayag na siguro masyado nang nagtiwala sa sariling kaalisuhan, sa sariling kusog. Alagad hero ng Diyos ang sa iyang puso na di ibang titiwalaan kundi ang Diyos. Asin naulyuhan sa iyang ama, asin nagtuninong ang pandok. Although nagadan man, alagad sigurado nabulong ang sa iyang kayag. Nabulong man ang kayag kang sa iyang aki na doktor. Ang Diyos nagbubulong kang kamugtakan ng sa tuyang mga kayag. Panghuri ang Diyos nagbubuhay ng mga gadan. Nagbubuhay ng mga experience of death sa satong. Gayon, pagkatapos ni Aki ni Jairo, pagkatapos ni Lazaro na mga inistorya sa Biblia, kadakoy ba ng mga private stories na kung saan gadana nabuhay pa. Kadakoy ng mga istorya na nagpunta na sinda sa langit, alagad binababa pa daan ng mahal na Diyos, tayo kapasin ng misyon. Alagad more than that, igwaman kita ng mga eksperyensya ng kagadanan sa buhay ta. Na kung saan buhay pa kita, alagad, bagaman sana gadan. Existing
but not living. Nabubuhay alagad daing kabuluhan. Garong mga zombie, buhay pamankutan na alagad daing ng kamuktakan ang buhay. So, igwa kita ning mga inabot na experience of death in life. Ano ini? Enot, eksperyensya ning pagkatakot. Kung kita mapadaog sa labi-labing pagkatakot, garuman sa nang gadan. Existing but not living. Existing but not have a fullness of life. Natatakot kita. Nagiging kita napaparalyze, nag-cripple kita ng fear. Kada ko ita nang pwedeng gibuhon, kada ko opportunities alaga dahil sa takot, di na kita nakakahero. Mga tugang ang takot, bakong totoo, asa isip sana, state of mind, na kinatatakutan ta na baad mangyari aban-aban, baad mangyari sa aga o sa otro aga, posibleng di pa man mangyari alagad pagtutubulan ta na andyan na, totoo na. But in reality, anything na kinakatakutan ta is not true, but only a state of mind na baad mangyari sa sato. Alagad ang epekto ng fear is pwede tang sabihin na estado ng kagadanan. Because di na kita mahero, mapatago na sana. Di na kita mahero, masuko na sana. State of worries. Sobrang kagamuhan sa buhay, sobrang anxiety, to the point na nawawala na so kaugmahan sa to. Sobrang tang worry and anxiety sa mga bagay na posibleng mangyari. Dito na na-enjoy sa present moment. So regalo ng Diyos sa ngunya na momento, ngunya na edaw. Kanakaaging edaw, ego nag-chat sa kuya, Father, graduate na ako. Pag-reply ko, wow, congrats, let us celebrate. Ang reply sa ko, welcome to the unemployment world. Ang yagamuan niya na, ang sa inang worry, ang pagiging unemployed. Imbis na enjoyon, so kad na kulang kaugmahan na achievement, imbis na enjoyon, so presenteng regalo ng mahal na Diyos, i-celebrate yung graduation, ang sa iya ng isip, ado man na sa kagamuhan kung paano mahanap ng trabaho. Ang taong perming ka-worry, perming anxious, di nahihiling, di na-appreciate, so present na regalo ng Diyos. Di nahihiling, so mga maugmang bagay na igwa mo niyan, ta perming naga mo sa maabot na edaw. Pag perming kitang naga mo sa maabot na edaw, gadan kita sa ngunya na momento. Experience of hopelessness and despair. Pag hopeless na, pag desperado na, di na talaga ning halaga para mabuhay. Kaya yung iba suicide na sana. Yung iba yung pabayaan na ang sarili. Yung iba, day na ning yagibo. Experience of loss of dreams. Pag nag-stop na kita mangarap, mag-stop na kita magplano, bagaman sa nang gapo na kita, paluway-luway, magadan. Pag nag-tap ka na, gurang na ako, di na ako ning pangarap sa buhay, bagiman sa lang kasabi ka, luway-luway, iako ko na ang kagadanan. Pag nawala na, nagtunong na kita mangarap, magplano, maghangad, magkaigwan ng goal, magkaigwan ng mission, day na ning direksyon ang satuyang buhay. Garon na kita zombie na bubuhay, alagad daing pagkabuhay, existing but not half alive, but not living. Basta sa nampagmata, mahayat na magbanggi na naman. Tadiin na ning pangarap, dayin na ning direksyon ang buhay. Alagad mo niya nang isabi sa tuya ni Jesus, Talita Kome, rise from the experiences of death and have a life, a happy, full
life, joyful life. Matugang, imbes na fear, be courageous, have courage. Imbes na anxiety, have faith in the Lord, trust in the Lord. Imbes na hopelessness and despair, magtiwala sa Diyos. Imbes na mawalaan ng mga pangarap sa buhay, padagos na mangarap, padagos na mag-ambisyon, padagos na hanapon ang kaugmahan sa buhay. Ang Diyos nagbubulong ka sa tuyang hawak, ang Diyos nagbubulong ka sa tuyang kalag, ang Diyos nagbubulong kang gabos na aspeto niya sa tuyang buhay. Kaipuhan ta sana ang sa tuyang effort. Maglani sa Diyos, gibon ang gabos na makakaya ta. Kaipuhan taman ang tabang asin pamiibig ng iba, alok sa ginimo ni Jairos para sa iyang aki. Asin urog sa gabos, kaipuhan ta ang kapangyarihan ng Diyos. Kaipuhan ta ang Diyos sa tuyang buhay. Kaipuhan ta si Jesus sa tuyang buhay. Ta si Jesus ang totoong palabulong, ang mabulong kasatong mga kamatian, kasatong mga inagihan, kamatian maning hawak, kamatian maning kalag, kaipuhan man ning mental, kaipuhan man ning mas kanong aspeto din sa tuyang buhay, magdulong, magtiwala, maglaom, magngayo-ngayo kay Jesus. Siya mabulong sa satong